Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, tayo po ay nagkakatipon ngayon upang ating papurihan ang ating Ama. Pasalamatan sa mga biyaya na ipinagkaloob sa atin at mulit-muli ay dumulog ng ating mga panalangin at minimithi. Ngayon ay ating pinagdiriwang ang dakilang kapiyastahan ng pag-aakyat sa langit ng mahal na Birheng Maria. Ipanalangin natin na nawa katulad niya sa ating pagtugon sa panawagan ng Diyos, sa ating kasunuran sa kalooban ng Diyos at pagsusumikap na sumunod sa Kanyang anak, tayo ay makarating sa kaharian ng Ama. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Kami, Kristo, mo kami. Tanggapin mo ang aming kahiling. Panginoon,
sa walhati ng Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang kalinis-linisang mahal na birheng ina ng anak mong mahal, ay iyong iniakyat at taglay ang kaluluwa at katawan sa kalangitan. Sa pagsasalob namin ng mga bagay sa kaitaasan, pagindapatin mong kami makasalo sa kaluwalhatian ng birheng ina naming mahal, sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang lahat po ay magsiupo. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Nabuksan ang templo ng Diyos sa langit at nakita ang kaba ng tipan. Kasunod nito'y lumitaw sa langit ang isang kagilagilalas na tanda. Isang babaeng nararamtan ng araw at nakatungtong sa buwan. Ang ulo niya ay may koronang binubuo ng 12 bituin. Malapit na siyang manganak, kaya't napapasigaw siya sa matinding sakit at hirap. Isa pang tanda ang lumitaw sa langit. Isang pulang dragon na napakalaki. Ito'y may 7 ulo at 10 sungay, at may korona ang bawat ulo. Sinaklot ng kanyang buntot ang 3 bahagi ng mga bituin sa langit at inihagis ang mga iyon sa lupa. Pagkatapos ay tumayo siya sa paanan ng babaeng malapit ng manganak upang lamunin ang sanggol. Sa sandaling ito'y isilang. At ang babae ay nagsilang ng sanggol na lalaki. Ngunit may umagaw sa bata at dinala ito sa Diyos, sa kanyang trono. Ang sanggol na ito ay tinakdang maghahari sa lahat ng bansa sa pamamagitan ng kamay na bakal. Ang babae naman ay tumakas papunta sa ilang. Ang isang dakong inihanda ng Diyos para sa kanya. At narinig ko ang isang malakas na tinig buhat sa langit na nagsasabing, dumating na ang pagliligtas ng Diyos. Ipinamalas na niya ang kanyang kapangyarihan bilang hari. Ipinamalas na ng Mesiyas ang kanyang karapatan. Ang salita ng Diyos. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa ginto't ganda. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa ginto't ganda. Samantalang sa kanan mo, nakatayo yaong reyna, palamuti gintong lantay, sa damit na suot niya. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa ginto't ganda. O kabiyak nitong hari, ang payo ko'y ulinigin, ang lahat mong kamag-anak, at ang madla ay limutin. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa ginto't ganda. Sa taglay mong kagandahan, ang hari ang paibigin. Siya'y iyong Panginoon, marapat na iyong sundin. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa ginto't ganda. Sa masamang masasaya, ang lahat ay nagagalak, na pumasok sa palasyo, at sa hari ay humarap. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa ginto't ganda.
Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, si Kristo ay muling binuhay bilang katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. Kung paanong dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, gayon din naman, dumating din ang muling pagkabuhay sa pamamagitan ng isang tao. Sapagkat kung paanong mamamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayon din naman mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Ngunit ang bawat isa'y sa kanya-kanyang takdang panahon. Si Kristo ang pinakauna sa lahat, pagkatapos ang mga kay Kristo sa panahon ng pagparito niya. At darating ang wakas, pagkatapos malupig ni Kristo ang lahat ng kaharian, pamahalaan at kapangyarihan. At ibibigay niya sa Diyos Ama ang paghahari, sapagkat si Kristo'y dapat maghari hanggang sa malupig niya at lubusang mapasuko ang kanyang mga kaaway. Ang kahuli-hulihang kaaway na kanyang pasusukuin ay ang kamatayan. Ganito ang sinasabi ng kasulatan: ang lahat ng bagay ay lubusang pinasusuko sa Kanya ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Ang lahat po ay magsitayo. Mga anghel ay masaya nang iakyat si Maria sa langit na maligaya. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Huda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, naggagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak na sinabi, "Pinagpala ka sa mga babae, at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati ay nagagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan."
Mapalad ka sapagkat nananalig kang matutupad ang ipinasasabi sa iyo ng Panginoon. At sinabi ni Maria, ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin, at mula ngayon ay ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi. Dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Kinahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salit-saling lahi. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang bisig. Ipinangalat niya ang mga palalo ang isipan. Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang, kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman. Tumira si Maria kina Elizabeth ng may 3 buwan at saka umuwi. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Ang lahat po ay magsiupo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Padre. Ngayon po'y pinagdiriwang natin ang dakilang kapestahan ng pag-aakyat sa langit sa mahal na Birheng Maria. Ito po ay katotohanan na ating pinaniniwalaan na matapos ang buhay ng mahal na Birhen dito sa lupa, siya'y inakyat sa langit, katawan at kaluluwa. Ito po'y pinahayag ni Papa Pio Ikalabing Dalawa noong unang araw ng Nobyembre 1950. Ito po ay katotohanan at nagsisilbing pag-asa natin na tayo sa halimbawa ng mahal na Birheng Maria ay makakarating din sa kaharian ng Diyos. At ito po ay pinakita niya sa kanyang buhay, tinuturuan niya tayo bilang ating ina kung paano makakarating sa kaharian ng Diyos. Una po, ang pagtugon sa panawagan ng Diyos. Ipinahayag ng anghel ang mensahe ng Diyos sa kanya na siya ay pinili para maging ina ng anak ng Diyos. Sa pagkarinig niya nito, siya po'y nagulumihanan. Siya po ay nag-isip. Pero tinanggap niya ito ng buong puso, ng buong sarili, na maging ina ng anak ng Diyos. Pagkatapos nito, hindi lamang nanatiling salita ang kanyang oo. Hindi lamang naging salita ang kanyang sinabing mangyari sa akin ang kalooban ng Diyos, kundi kanyang isinabuhay ang kalooban ng Diyos. Isinabuhay niya ito nang ipahayag niya at ipamalita ang magandang biyaya na kanyang tinanggap mula sa Diyos. At ito po yung ating pinahayag na mabuting balita ngayon. Matapos niyang matanggap ang kalooban ng Diyos, siya'y pumunta kay Elizabeth, kay Zacarias, at ipinahayag ang magandang balita at siya ay nagpasalamat sa biyaya ng Diyos. Kanyang isinabuhay ang kalooban ng Diyos na kanyang hubugin ang ating Panginoong Jesucristo. Ito man sa tinatawag na the hidden life of Jesus bago siya magsagawa ng kanyang gawaing pagliligtas, at patuloy na hinubog, sinamahan ang ating Panginoong Jesucristo sa kanyang pagmiministeryo, sa kanyang gawaing pagliligtas. At ikatlo,
binigyan din po ng halimbawa ng ating mahal na Birhen na ang kanyang tinanggap na biyaya na may iakyat sa langit ay bunga rin ng kanyang kasunuran. Kasunuran sa kalooban ng Ama na sinikap niyang laging nasa tabi ng kanyang anak. Sabi nga po ay, from the moments of bringing or having in her womb our Lord hanggang sa siya ay ilibing, hanggang siya ay muling mabuhay, sumusunod sa kalooban ng Ama. At hindi lamang sa kalooban ng Ama, kundi kahit sa kanyang anak. Siya ay sumunod at tinaguri ang unang disipulo ng ating Panginoon Jesucristo dahil lagi siyang naroon, sumusunod sa kalooban ng Ama at sa panawagan ng ating Panginoong Jesucristo. Ito po ang pagbibigay halimbawa ng ating mahal na Birhen kung paano niya tinanggap ang panawagan ng Diyos, kung paano niya isinabuhay ang pagiging ina ng Diyos, ang kalooban ng Diyos, at kung paano niya sinunod ang kalooban ng Diyos. At ito rin po bilang ina natin ang itinuturo sa atin para makarating sa kaharian ng Diyos. Panawagan. Araw-araw po tayong tinatawagan ng Diyos upang makipag-ugnayan sa Kanya, manalangin, upang sumimba tuwing araw ng linggo at piyestang pangilin, upang tumanggap ng sakramento kung ating kinakailangan, kung ating hinihingan siya ng biyaya, at tinatawagan niya tayo na gumawa ng mabuti, lalo tigit ang pagmamahal sa ating kapwa. Ano man ang ating estado, kaya ang tanong ay, do we always respond to the call of God para gawin ang mga ito? Ikalawa ay araw-araw din po na tayo ay inaasahan na isabuhay ang kalooban ng Diyos. Paano ba natin malalaman ang kalooban ng Diyos? Sa pagtugon sa bawat hamon ng sakramento na ating tinatanggap. Yung maging anak ng Diyos, ang ipahayag ang kanyang kalooban at ang kanyang salita, yung maging saksi ni Kristo na hamon sa atin na sakramento ng kumpil, yung maging salamin ng pag-ibig ng Diyos na hamon sa mga tumanggap ng sakramento ng kasal, at sa amin pong mga inordinahan, ang maging buhay ang presensya ng Diyos sa piling ng sambayanan. Do we live out? Are we faithful to our commitments sa Diyos, sa mga tinatanggap nating biyaya, sa mga tinatanggap nating sakramento sa ating buhay? Katulad ng pagiging tapat ng ating mahal na Birhen sa pagsabuhay ng pagiging ina ng Diyos. At ikatlo, yung pong kasunuran. Kasunuran na hindi lamang dahil may nakakakita. Kasunuran na hindi lang lagi ang iniisip natin ay yung gantimpala. Kasunuran dahil mahal natin ng Diyos na nagbibigay sa atin ng gabay kung paano mabuhay dito hanggang makarating sa kaharian ng Diyos. Yung kasunuran sa bawat sandali ng ating buhay. Yung kasunuran na lagi nating pinipili ang pagsunod sa kalooban ng Diyos, lalo tigit sa paggawa ng mabuti at pagiging tapat sa kanyang kalooban. Mga kapatid, ang kaharian ng Diyos, ang tinatawag nating langit, ang ating tahanan. Sa diwa ng binyag, ito po yung sinasabing ating mamanahin na kaharian. Kaya sa dakilang kapistahang ito, lalo nang binigyang kasiguraduhan na kaya nating manahin ang kaharian ng Diyos, kaya nating makarating sa kaharian ng Diyos dahil naroon na ang ating ina at binibigyan tayo at tinuturuan tayo kung paano
makarating doon. Kaya po sa pagpapatuloy ng ating misa, ating hilingin ang mga biyaya na makapagsumikap tayo na tumugon sa panawagan ng Diyos araw-araw. Isabuhay ang kanyang utos, isabuhay ang kanyang kalooban, at maging masunurin tayo sa Ama sa yapak ng ating Panginoon Jesucristo sa halimbawa ng mahal na Birhen, at ipinapangako niya, katulad ng mahal na Birheng Maria, ang buhay na walang hanggan. Ang lahat po ay magsitayo. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa isang Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, ng lahat ng nakikita at di nakikita. Sumasampalataya ako sa isang Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, sumilang sa Ama bago pa nagkapanahon. Diyos, buhat sa Diyos, liwanag, buhat sa liwanag. Diyos na totoo, buhat sa Diyos na totoo, sumilang at hindi ginawa. Kaisa ng Ama sapagkat Diyos at sa pamamagitan niya ay ginawa ang lahat. Dahil sa ating pawang mga tao at dahil sa ating kaligtasan, siya ay nanaog mula sa kalangitan. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo kay Mariang Birhen at naging tao. Ipinako sa krus dahil sa atin. Nagpakasakit sa hatol ni Poncio Pilato, namatay at inilibing. Muli siyang nabuhay sa ikatlong araw ayon sa banal na kasulatan. Umakyat siya sa kalangitan at lumuklok sa kanan ng Amang may kapal. Paririto siyang muli na may dakilang kapangyarihan upang hukuman ang mga buhay at mga patay. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, Panginoon at nagbibigay buhay na nanggagaling sa Ama at sa Anak. Sinasamba siya at pinararangalan kaisa ng Ama at ng Anak. Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta. Sumasampalataya ako sa isang banal na simbahang katolika at apostolika, gayon din sa isang binyag, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, at hinihintay ko ang muling pagkabuhay ng nangamatay, at ang buhay na walang hanggan. Amen. Iniakyat ang katawan at kaluluwa sa kaluwalhatian. Nagniningning si Maria bilang isang dakilang tanda ng ating walang hanggang hinaharap bilang simbahan. Bilang mga mananampalatayang patuloy pa rin naglalakbay patungo sa kaharian ng Diyos, ihatid natin kasama ni Maria ang ating mga panalangin sa Diyos na ating Ama. Ang ating tutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Bilang isang simbahan, naway asamin natin ang muling pagkabuhay na ipinangako ng ating Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga namumuno sa mundo, naway maging kasangkapan ng kapayapaan sa mga bansa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga Kristiyano, naway makatagpo ng pagkakaisa sa paglapit kay Maria, ang abang lingkod na itinaas sa kalwalhatian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, naway makabanaag ng pag-asa sa kawalalhatian ni Maria. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga patay, naway muling mabuhay kasama ni Kristo at magdiwang na kasama ni Birheng Maria at ng mga santo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon ng langit at lupa, nakararating sa iyo ang aming mga panalangin sa tulong ng aming niluwalhating ina, ang unang mananampalatayang nakibahagi sa kaluwalhatian ng kanyang matagumpay na anak na si Jesucristo, na nabubuhay at naghahari magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo.
Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurinya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain ito naway makakayat sa iyo at bilang katugunan sa pagdalangin ng mahal na Birheng iniakyat sa langit, ang aming kaloobang nag-aalab sa ningas ng pag-ibig ay lubos nawang pumailan lang sa iyo sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong iniakyat ang mahal na Birhen sa langit, ang pasimulat larawan, ang laan mong masapit ng tanging sambayanan sa iyo nananalig. May pag-asa't kasiyahan kaming sa iyo ay papalapit. Di mo pinabayaang dumanas ng pagkaagnas, ang nagsilang at nag-aruga sa iyong bumubuhay na anak. Noong siya'y maging di na iba sa aming lahat, upang kami hatian sa kanyang buhay na ganap. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ang lahat po ay magsiluhod. Ama naming banal, dapat kang purihin ng tanang kinapal sapagkat sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang sawa mong tinitipon ng iyong sambayanan upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, maihandog ang malinis na alay para sambahin ang iyong ngalan. Ama, isinasamo naming pakabandalin mo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang mga kaloob na ito na aming inilalaan sa iyo. Ito nawa ay maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Jesucristo na nag-utos ipagdiwang ang misteryong ito. Noong gabing ipagkanulusiya, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati ni iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin."
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginugunita namin ang pagkamatay ng iyong anak na sa amin nagligtas, gayon din ang kanyang muling pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan. Samantalang kanyang pagbabalik ay pinananabikan, kaya bilang pasasalamat ngay aming iniaalay sa iyo ang buhay at banal na paghahaing ito. Tunghayan mo ang handog na ito ng iyong simbahan. Masdan mo ang iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay upang kami ay ipakipagkasundo sa iyo. Loobin mong kami magsasalo-salo sa kanyang katawan at dugo ay mapuspos na Espiritu Santo at maging isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami nawa ay gawin niyang handog na habang panahong nakatalaga sa iyo. Tulungan nawa niya kaming magkamit ng iyong pamana. Kaisa ng Ina ng Diyos, ang mahal na Birheng Maria, ang kanyang kabiyak na pusong si San Jose, kaisa ng mga apostol, mga martir ni San Fernando, at kaisa ng lahat ng mga banal na aming inaasahang lagi nakikiusap para sa aming kapakanan. Ama, ang handog na ito ng aming pakikipagkasundo sa iyo ay magbunga nawa ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong daigdig. Patatagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong simbahang naglalakbay sa lupa, kasama ng iyong lingkod na si Papa Francisco, ang aming Obispo Melrey, ng tanang mga obispo at buong kaparian at ng iyong piniling sambayanan. Dinggin mo ang mga kahilingan na iyong angkan na ngayon tinipon mo sa iyong harapan. Amang mawain, kupkupin mo at pag-isahin ang lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdig. Kaawaan mo at patuloyin sa iyong kaharian ang mga kapatid naming yumao at ang lahat ng lumisan na sa mundong ito na nagtataglay ng pag-ibig sa iyo. Kami ay umaasang makararating sa iyong piling at sama-samang magtatamasa ng iyong kaningningang walang maliw, sapagkat aming masisilayan ng iyong kagandahan sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang lahat po ay magsitayo. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Namin sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po
kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipagdulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabigan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ang lahat po ay magsiluhod.
Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong amin ang napagsaluhan ng banal na paikinabang, ipagkaloob mong kami maluwalhating makarating sa pagkabuhay, pakundangan sa pagdalangin ng mahal na Birheng Mariang iniakyat sa kalangitan, sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Inaanyayahan po sa unahan ang mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan, anibersaryo ng kasal sa simbahan, nakatakdang ng ibang bansa at sasailalim sa pagsusulit, para po sa panalangin at pagbabasbas, at kasunod din po nito ang pagbabasbas ng mga religious articles. Ama naming mapagmahal, sa nagmumula ang lahat ng mabubuting bagay, hinihiling naming basbasan mo mga kapatid namin ito na nagdiriwang ng kanilang kaarawan, anibersaryo ng kasal, nakatakdang mga ibang bansa, sa ilalim sa pagsusulit. Pagkalooban mo sila ng mas mahaba at makahulugang buhay, mabuting kalusugan, mapayapang kalooban, maliwadag na kaisipan, mga tapat na kaibigan, maayos na napuwet kaligtasan sa anumang kapahamakan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Naway gawaran ng Diyos ng pagpapala ang mga kasangkapan sa panalangin upang ang mga ito ay maging gabay sa pagtahak sa kabanalan at paghahangad ng buhay sa kalangitan sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Palakpakan po natin ang mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan at anibersaryo ng kasal sa simbahan. Ang lahat po ay magsitayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magsiyuko kayo habang iginagawad ang pagbabasbas.
Pagpalain nawa kayo ng Diyos na sa pagsilang ng anak niya mula sa mahal na birhen ay naghatid sa daigdig ng katubusang walang hanggan. Amen. Pasiglahin nawa kayo sa malasakit ng mahal na birhen na siyang nagbigay sa inyo ng tagapaghatid ng buhay na walang hanggan. Amen. Puspusin nawa ng kagalakan ng Espiritu Santo ang mga nagdiriwang sa pagkaparangal sa mahal na Birheng Maria upang sa ganitong diwa kayo ay sumapit sa kalangitan na siyang tahanan ng tanan magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo itaglay ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salve Regina,